Dati kasi, hindi ka makakapag-rap pag wala kang pera, tol. Kami, rap contest namin dati, ang premyo namin, bato, tsaka bote. Pero tandaan mo, ang mga kaibigan mo na magiging kaaway mo ay galit na sa'yo yan since day one. Ang masarap lang dito, na kung ano yung matamasa mo, kung ano yung mangyari sa'yo, bitbitin mo yung mga taong andyan palagi sumusuporta sa'yo. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast at nandito tayo sa episode 12 at ang guest natin ay ang Kawago at syempre may kasama mga ropa, si Rap Police at si Dong T. aka Ding Dong the Rantes. Patay tayo. Ayan na. Kamusta naman kayo? Ayan, shoutout muna kayo sa mga... Yo, what's up? Ako nga po pala si Dak Uno ng Kawago. Yan. Yo, what's up? My name is Spyro of Kawago. Yeah, ako nga pala si Rap Police. It's your boy, Dong T. Wag lang sasaltingin. Alam nyo na, Ding Dong the Rantes ng North Cemetery. North Cemetery talaga. Siyempre. Kumbaga, ini-introduce ko kasi naging tambay ako dun sa Manila North Cemetery. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. At yun, kalalabas lang ng battle ko ngayon sa Spitio Bars. At pinalad tayo na matalo kasi wala, sadyang di magaling yung kalaban natin kaya nanalo tayo. Yun. Kala ko talo eh. Ano pa? Kapung! Tsaka to, ano to, may... Ay. Ano yan? Yeah. Yan, Ang yan. aking product nga wala. Ito, pakita mo dito. Spice Up Chili Garlic. Gawa ni Rap Police, syempre. Yeah! Sa mga order PM yan. lang kayo sa mga order sa akin. PM lang kayo sa page ko, Rap Police, o kaya sa aking personal account, Jonathan Rebusta. Alright? Yeah. Yun, no? Ayun, no? Ito-timeran natin kasi wala pa si ano eh. Wala pa si Isa ito. Nag-makeup pa, nag-makeup. Alright. It's on the way naman na. Alright. Ayun, kamusta naman ng ang Kawago? Yeah. Okay naman po kami. Until now, ngayon kasi ginagawa namin yung fourth album namin. Syempre, kami, busy kami dun sa, syempre, ang hirap ngayon kasing, lalo ngayon, tol, napakahirap ngayon gumawa ng music dahil sa napakatalino na ng mga nakikinig. Sobrang Na hindi, sabihin na natin kahit simpleng listeners mo, hindi katulad dati nung panahon namin na talagang pag hip-hop na yan sa kanila. Okay na. Ngayon talagang napakatalino nila sa music. Talagang hinihimay nila yung letra, delivery, tapos yung tugtog, at yung yung paano mo na-create yung music, talagang lahat yun minaman na nila. Kumbaga para matanggap ng panlasa ng masa. Ang masa napaka-metikuloso ngayon. Kakanood nila ng flip-top yan. Kumbaga, marami nang nakamatiyag sa mga gawaan yung kanta eh. Yes. I-judge na, no? Pero mix masasabi namin ngayon na kahit na, yun nga, na siyempre, Kawago is kung 2002 kami lumabas, no? So, yung nirelease namin na first album namin sa lahat ng mga sumuporta doon. So, may mga twist kami na binago to. Meron kaming mga konting talagang, hindi na lang natin na masasabi natin na may mga kakaiba na tunog modern yun. Pero style Kawago pa rin. Yes, yun. Di namin inalis yung, kumbaga, yung momentum, kumbaga. Nandun pa rin yung bitaw sa old school. Pero yung sa beat kami nag-iba sa modern. Doon kami, tsaka I think talaga na sa lahat ng masa ngayon, medyo na-miss nila yung mga ganung tugtugan ngayon. Dahil ang sarap bumalik, lalo kung nakaka-nostalgic yung kanta. Talagang kayo nagpauso ng parang umiiyak mag-rap eh, no? Damdamin ko yung naiiyak. Hindi kasi ang Kawago, kami kasi, yung ginawa namin yung Kailanman, actually, yung Kailanman talaga medyo madugo. Kasi talagang kung sa lahat ng mga nakakilala kay AAT or Jojo Espino, si Hakim, yan. RIP kaya. Yes, syempre. Rest in peace. Syempre, Boss J. si Boss J, napakahigpit niyan pagdating sa music. Ayaw niya sa Alpha Records kasi kami nung nirelease niya, no? So, nung that time, ayaw niya ng
ng binabasa mo. Tol, Oo. ayaw niya nun ng binabasa mo. Gusto Gusto niya, kabisado kabisado Yes. agad. Ang masakit pa nun, tol, pagpasok mo sa chamber, kabisado mo na yung kanta, papatayin yung aircon tsaka yung ilaw. Ay, totoo, tol. Papatayin yung aircon tsaka ilaw. Tapos, gusto niya, bakit walang aircon? Tapos, pagpapawisan ka ngayon, di ba? Para doon lumabas yung adrenaline. Pucha. Wala, no? Ang grabe nun. Tapos, tol, pawis na pawis kami nun. Pero, ang maganda naman nun kasi, Sayang kasi pag yung pinatay yung ilaw, pagbukas, Ovaltine eh. Pucha. Pero pare, ang maganda nun, na-deliver namin ng maganda. Tsaka nasanay na kami sa ganun na ayaw namin na... Kasi di ba dati pare, pag nagre-record ka, alam mo yung... Oo. Di ba yung balik? Yung parang Oo. di ba? Ano pa, analog. Analog, yeah. Pag nagkakamali ka, shoutouts nga pala kay Kuya Rani. Matagal na kami hindi nagkikita yung arranger namin dati sa Alpha. So, ano siya, parang hiyang-hiya ako no. Eh, syempre, dati kasi, hindi ka makakapag-rap pag wala kang pera, tol. Tsaka Sobrang mahal ng mga studio. yes, tsaka pag hindi ka, wala kang, sabi na lang natin na hindi ka nakapasok sa label ng mga sikat dati, hindi ka talaga makakapag-recording. Napakahirap Sobrang hirap. nung dati. Dapat talaga meron kang, kasi sa recording kasi, mix dati, dong, ano kasi yun eh, pag isang kanta, talagang ginagastosan ng malaki. Halimbawa, isang track, babayaran ka, babayaran yung compose mo, babayaran yung delivery mo, babayaran lahat sa iyo yan ng record label. Ganun dati yon. Sound engineer. Oo, lahat yan, babayaran yan. Soul production. Tapos, kaya nakakapanghinayang kasi yung oras, syempre kami, bago lang kami sa baga, parang, recording, baga, kami, rap eh. Parang, excited eh. Parang, pag-rap namin, parang, wow. Amazed pa rin kami. Tapos, nung nagawa na namin yung kanta, hindi kami makapaniwala, tol, na nagawa namin yung song. Kasi, unang-una sa lahat, first recording, first album, first experience, lahat yata ng first. Kumbaga, na-virginize kami nung that time. Parang Ilang taon kayo nun? Ako nun dati, siguro, I think mga nasa 18. Batang-bata pa yun. Tsaka per oras ang Sariwa. bayad sa studio. Oo, mahal tol, mahal nun. Tsaka tol yan, nung nagawa namin si Kailanman, nung pinakinggan namin, actually, totoo tala. Nung pinakinggan namin yun, yung unang, yung unang gawa namin ng Kailanman, pinunit yan pinunit ni Kuya Jojo. Bakit? Pinunit niya, bad trip, sabi niya, ayoko niyan. Parang hindi totoo. Gusto ko yung talagang naramdaman nyo, talagang nangyari, talagang ganito, ganyan. Ano yung pinunit niya? Lyrics? Lyrics talaga, talagang binasura niya. Tinapon niya talaga. Pero Kumbaga, ayun na yung original lyrics niya. yes. Yun yung original. Conference room. Conference, di ba? Conference. Si Sato, Sneaky that time, tapos ako, tapos si Kuya Jojo, si Kuya Binong, tapos si Kuya Ben, tapos si Kuya Jojo. Nung sinulat namin yun, dahil nga excited kami, love song, so ang ginawa namin doon talaga sa Kailanman, medyo comedy rap. Nung binasa ni Kuya Jojo, Ayaw niya. ayaw niya, tol. Pinunit niya. Napakahigpit talaga ni Kuya Jojo. Alam, pagkabasa niya, unang rhyme pa lang, pinunit niya. Tapos, gumawa kayo bago. On the spot. Hindi tayo pwedeng magsayang ng oras. Kailangan nating gawin, kailangan yung i-record dyan today kasi naka-schedule kayo. Ano yun, pare? Dahil, siyempre, ang lyrics natin, napakahirap gumawa. Totoo, tol. Hindi naman basta pag sinabing lyrics is, magagawa mo kaagad yan, lalo na kung beginner ka. Napakahirap. Totoo yan, di ba, tol? On the spot. Oo, Tsaka napaka-pressure pressure ka kasi naka-schedule na kayo. Schedule ka. Yes. Kada tatagal, dagdag bayad yun. Pura. Tol, totoo lang. Parang yung nagsama yung kabog ng dibdib, nervyos, tas yung parang grabe yung kaba, tas yung pressure. Di na namin alam. Ngayon, ganito. That time, nanonood ako ng balita. Tapos, tol, nanonood ako ng balita. Napanood ko yung nalaglag na bus. Ay, oo. Sa EDSA.
Hindi. Di ba? Hindi, magkababata tayo eh. Malay mo, kapareha lang yung pwesto ko. Pilit ka sa Baguio. Baguio. Inalaglag sa bangin na Boston. Nawala ng preno. Meron doon mag-boyfriend. Hmm. Tapos, yung boyfriend niya, yung girlfriend niya, taga Baguio, pauwi ng Manila. So, yun, sinasalaysay niya. Tapos, nabasa ko sa dyaryo that time. Nabasa ko sa dyaryo. Napanood ko siya sa TV. So, inimay ko yung istorya. So, doon na ako nagsabi ko, sige, okay. Ito. Tapos ngayon, nung ginawa ko yung lyrics, ako kasi unang nakatapos ng lyrics na miss na kita. Ngayon, nung ginagawa ko siya in the first verse, nagulat ako that time, in the first verse, nagdire-diretso na yung nasulat ko. So, natapos ako. Tapos si Sato rin pala, Patapos na. oo, patapos na. Pero yung sa kanya, tuloy na nangyari sa kanya talaga. Kusa-kusa na po. Yung, Gano'n naman magsulat yun eh. Oo, napaniwala mo ako ng napakatagal pinilit kong inaho ang sarili ko sa paggalog mo. Kaya bangan talaga nangyari sa kanya yun, tol. Talagang base. Talaga true story sa kanya yun nangyari. Walang mangyak-ngyak pa. As yung case, eto talagang yung case ni Nikki talaga. Yung sa Di ba uso dati yung tol? Alam mo yung, ano ba yung? Ponpal. Ponpal. Yung mga tumatawag yung, di ba dati, ano ba yung patol yung sa telepono, yung samahan nyo, meron kayong group call, parang gano'n. Gano'n, di ba? Liner. Liner. So ngayon, yung liner na yun, tol, nung nangyari doon, si Sneaky that time, may telepono sila eh. May tumawag sa telepono niya. Isang babae talaga, totoo-totol na ikakasal. Totoong storya. Ikakasal talaga, tumawag sa kanya kasi ikakasal na siya bukas sa taong hindi niya gusto. Ang pelikula. Yes, di totoo-totol. Kala ko niya lang. Hindi. Tapos yung babae, tol, shoutouts talaga, tol. Muslim sila. So, Muslim sila. So, I respect Muslim culture. So, yung babae, Muslim sila, parang ganun talaga daw sa culture nila. So, pagkakasundo. Pagkakasundo. So, si babae is lonely siya kasi nga meron siyang gusto na babae, lalaki. Meron siyang gusto na lalaki na iba. So, ngayon, the time na tumawag siya sa telepono, si unknown, random, pag dial niya, nag-ring yung telepono, nakausap ni Sneaky. So, si Sneaky that time, yung sabi niya sa akin, sa kwento niya, sinagot niya. Tapos ang haba nung araw nang magkausap sila. Tapos etong si Sneaky, talaga, totoo pinuntahan niya taga Quiricada Street. Avenida. Manila, oo. Manila. Pinuntahan niya. Pagpunta niya doon, talaga totoo kinasal nga yung tao. Oo, totoo nga. Fairy tale yung Oo, istorya. totoo yun, pare. Kaya nga, yung lahat ng lyrics namin dun sa, ako lang ang talagang, inimbento ko, pero, Base sa istorya ng istorya ng Istorya ng ibang tao. Parang dagdag ko na lang yung parang iniintay siya ng tao na hindi na siya makakabalik, namimiss niya yung mga yakap. Tapos yung, kung magkikita lang sila, patutunayan na mahal kita, parang gano'n. Yun yung talaga. So, nung that time na, dumating na yung time na nirelease yung Kailanman, starstruck kami. Kasi, hindi namin akalain. Alam namin, pagkatapos ng album, makikinig ka lang ng radyo. Radyo. Kung narinig namin sa radyo, ay Pero grabe. bago siya ilabas, narinig niyo na muna yung master. Yes, pinarinig mo na sa amin. So, anong nirecord namin yun? Si Sato talaga, naiyak talaga siya. Nung nag-recording kami, kung yung naririnig nyo, yung sinasabi nila, yung boses daw ni Sato that time is umiiyak siya. Umiiyak talaga siya. Parang Totoo yun. no? Umiiyak talaga siya. Ramdam na ramdam. True to life story. So talaga nung naramdaman niya, kasi saksay ko sa buhay ni Sato. So, shoutout Sato. Late ka na naman. Si Sato kasi talagang yan. Simula nung mas matanda siya sa akin na mga 5 years. So, 3 years. Kami. Kala ko Saito tong Sato. Sato. Si Sato kasi, ang nagbansag sa kanya, yung ate niya na nagja-Japan. Si Ate Lali, shoutouts. Sato is parang parang pinuno, tatay. Boss tatay, Boss, Sato.
Hindi kaya Sacho. dato. Mayaman Sacho. Hindi, daw. parang Sato kasi is parang boss. Parang, kasi that time kasi si Sato talaga. Ano yan talaga? Breadwinner talaga yan. Talagang, totoo yan. Sa grupo namin that time, siya yung talagang meron. Kumbaga, siya yung talagang pinanser namin that time. So, pag may mga show kami, siya yung nagpo-produce ng pamasahe namin, pagkain namin. Totoo yun, tol. Totoo. Tapos, yun nga, nung that time na gawa namin si Kailanman, tol, ang pinakamaganda doon, nag-hit. Tumawag sa amin si Alpha, na sinabi sa amin na may guesting kayo. Unang guesting namin is kay Master Showman. Walang tulugan! Puyat kami. Doon kasi madalas sa promotion So, nung nirelease namin siya, una namin sabi, di ba nirelease namin siya 1 week ago. May guesting daw kami. First TV namin yung kay Herman Moreno, Master Showman. Tapos nung paglabas namin doon, nagulat kami nung sinabi sa amin, madaling araw yun tala, sa Master Showman, tumaas daw yung rating nila. Tapos, yun na, nagsunod-sunod na. Tapos, a month ago, ang sabi sa amin, nakikiramdam lang kami, wala pa kaming show nun tol. Totoo, mga 1 buwan. Nagulat kami, lumabas kami sa mix. Ay, ano yung music video? Hindi. Yung music video pala, sorry. Yung music video pala yung sinasabi ko. Pero yung lumabas na siya sa radio, dire-diretso na siya. As in talaga nagugulat ako. Yes FM, IFM, sa radio, Tapos, ngayon, siyempre hindi ka kilala. Di naman talaga eh. Hindi ka kilala kasi ang kilala yung kanta mo. Yung kanta. Hindi ka nakikita eh. Hindi ka nakikilala. So, Friendster pa kasi. lalakad ka lang, sakay ka ng jeep, sakay ka ng bus, experience mo, tapos tumutugtog yung kanta mo, gano'n, di ba? At nagsisigaw ka, kanta ko yan. Hindi kasi parang, hindi. Kami yan. Yung pakiramdam nun. Sabihin sa'yo, Iba. ulul. Iba. Hindi ikaw yan. Hindi, aray ko naman. Pero totoo niyan. Ang sarap sa pakiramdam nung magugulat kayo, kaharap mo sa jeep, kumakanta ng miss na. Parang gano'n na. Ikaw yun, di ba? Imbis na bababa ka na, hinantay mo pa siyang tapusin yung lyrics. Yes. Kasi ito na, tol, gagawa namin kayo ng music video. Ay, kailanman hindi. Yung paminsan-minsan. Yun ang naunang gawan. So, ginawa niya, kasi i-release na nila. So, nung sabi ko, bakit, hindi pa umiinit sa ere yung kailanman, bakit papalitan na kaagad? Kasi, possible pa lang siya, baga parang umiinit pa lang, ganito, ganyan. Tapos, di ba uso sa radyo yun, naalala mo yung kay Yes FM na magre-request ka ng 2 kanta pag tumawag ka. Lagi re-request, Stupid Love, Kailanman, o kaya Bitin si Honey, tapos Kailanman. Basta ganun, lahat hindi ka nawawala. Hanggang sa tinawagan kami ni China Heart. Si China Heart. Meron daw silang road show ng station, parang Love Radio yata. Sorry kung mali ako, sorry. Pero first sabak namin na yun, hindi ko alam, yung road show na pala na yun is dire-diretso. Sinama niya kami ni China Heart. Shoutout to China Heart. Show na yun. Yes. Nagdire-diretso na siya, tol. Yun na, nagdire-diretso na yung show. Nagdire-diretso na. Tapos, nung that time na nagawa na namin si paminsan-minsan, tumawag sa amin si, inaward lang kami sa Morning Star. Morning Star ng gold awardee. Ng album niya. Yes. Asa yun na, doon na namin napatunayan, ito na. Tapos lumalabas na kami sa TV, so nakilala na kami. So yun na nga. Ang hirap lumabas ng bahay. Noong that time Kita na yung mukha niya. Hirap lumabas ng bahay kasi mga bata, yung mga nandun sa inyo, nandyan na. Idol. Sobrang payat mo pa nun, no? Oo, payat. Payat pa sila. Tulak pa ako ng bahay. Hindi, charot lang. Hindi, kasi talaga, syempre, di ba, nung galing ka ng kabataan, syempre, alam mo na, di ba,
Mahilig talaga kasi ako maglaro ng basketball that time. So, may costume kayo nung kawagan. actually, kapote yun. Kapote ba yun? Kulay itim, tapos may kawag sa harap na ano. Sino may pasimuno na? Si Kuya Jojo, ganito yan. Kwento ko lang. Ang sabi nila, tatlo kami. 3 itlog. Charot, hindi kalbo eh. Di sabi, gusto ko maangas yung album, maangas yung costume, yung artwork. Yung suot nyo dun. Ngayon, wala pa kami sponsor. Sabi niya, alam ko na, yung pang kay kamatayan, yung Ayun. Sutana. Sabi ko, Kuya Jojo, di ba meron niya ng O-Block? Yung Blacks. O-Blacks, di ba? Yung O-Blacks. Sila, Perdigana yata. Hindi, Testamento. Sabi ko, hindi, huwag yan. Ganon. Sabi niya, huwag na. Nakabili na kami. Ang ginawa doon sa kapote, pina-repair. Tapos ginawang jersey. Yun pala yun. Pero solid yun, alam mo tol, first time. Tapos meron pa yung turban sa ulo. Ganun. Sabi ko, ang galing. Sabi ko, ang ganda. May kapote, tapos may condom ka pa sa ulo. Hindi pa durag yun. Hindi pa durag yun. Pero nakakatuwa kasi. Dati kasi talaga, pag kung ano sabihin sa'yo, Mix, dati kasi susundin mo. Parang, eto, ganito, sila nakakaalam eh. Kasi wala kaming pakialam dati, tol. Gusto lang namin kumanta. Gusto lang namin mag-rap. Gusto lang namin na sumikat. Ganun. Pero, ayaw namin wala kaming pakialam sa pera. Totoo yun, tol. Wala kaming pakialam sa pera. Sobrang bata mo pa nun eh. Parang gusto mo lang mag-rap. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng sulok ng Pilipinas yata naikot namin. Actually. Meron nga sa mapa na hindi namin alam na nalakantahan namin lugar. Hindi ko alam, pare. Pero si Boss J. Si Kuya Jojo. Si Kuya Jojo kasi lagi namin kasama pag may show kami. Pero minsan, yung staff ng Alpha, meron kaming kasama na pag yung staff ng Alpha, kumakanta kami, siya yung kasama. Pag hindi kasama si Kuya Jojo. Parang road manager. Actually, ang pinakamaganda sa amin, tol, yung kahit na that time, kahit na pagod kami. Kasi araw-araw yun, tol. First time namin sa buong buhay namin na makaranas ng gano'n ng halos ilang taon. 3 taon, 4 na taon, 2002, 2003, 4, 5, 6. Hanggang 2006, tol. Dire-diretso, araw-araw. Bihirang-bihira sa loob ng 1 buwan sa kamay namin ang pahinga namin, tol. Kaya yun, that time, noong 2007, nag-isip kami. Sabi namin na nakakasawa, tol, no? Totoo. Sinabi ko naman din to kay Street TV. Gusto namin ng ibang buhay. Totoo. Kasi parang nakakasawa, sorry sa term, sorry sa term ko ng nakakasawa yung parang gusto mo lang magpahinga lang muna. Parang nakaka-burnout. Nakaka-burnout. Parang nakakapagod na. Parang buong buhay mo. Parang ang ganito. Para ka nagtatrabaho. Gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, mag-overtime ka, uuwi ka sa bahay, matutulog ka, tapos magtatrabaho ka ulit. Parang hindi mo na ma-enjoy yung Yes. Parang ang feeling ko noon that time. Parang kaming machine. Yung parang pagdilat ng mata ng may-ari, sisindihan lang, gagana ka ulit. Tapos pag papatayin ka lang, tutulog lang siya. Tapos gigising, gaganon. Parang ang nakakapagod, na nakakasawa. Kaya doon yung natutunan mong hold up, no? Mag-snatch! Visit ka! Rapper, no? Hindi, pero totoo. Ito naman. So, nagpahinga kami ng almost, bumalik kami 2010. Kasi 7 kami nawala. 8 na. Siguro mga 3 years ago. Kasi magkukumpare kami nila Romel Tejada. Si Bendeta. Shoutouts to Romel Tejada, Bendeta. So sabi ni Romel, Tol, mga pare. Kasi magkukumpare kami. Sabi niya, Tol, baka gusto nyong
baka gusto nyo sumama sa akin kasi show ako. Para at least Kawago tsaka Bendeta. As sabi ko, Mel. Sabi ko, tol, ganito, sige, maganda yan. So, si Romel talaga yung pumush sa karir namin that time. Para mag-comeback. So, nung bumalik kami, so si Romel, halos ilang taon kami noon? 2010 to pa 11 na yun parang November o December kami nagkausap noong that time. Tapos ayun na, hanggang 2000, ito yung nag-solo na siya wala na siya. hanggang 2019. Grabe yun. Lagi kayo magkakasama Oo, yun na. Mga out of town. Halos ilang taong kami, 8 taong yata kami magkakasama sa show. Parang sobra yun. Tsaka napakabait na tao niya kasi kami, tinulungan niya kami talaga. Lahat ng mga maitutulong niya sa amin, ginawa niya. Kaya napakabuti sa amin yan. Shoutouts nga pala kay Romel. Tsaka kay Coursebox. Yan, syempre. Michael. Kasama namin yan sa show. Sabi ko sa'yo, si Coursebox, kahit hila-hila niya sa airport, yung yung... Bigat pa naman. Galing niya, napakasipag na parang. Kaya lahat na nangyayari kay Michael, Coursebox. Serve niya. Siya, gumawa ng ambag galing. Solid yan. Yes. As yun, sa Kawago, sa amin ngayon, as of now, syempre, ang masakit sa amin, dumating yung pinakamasakit na part sa amin, yung namatay si Sneaky. Rest in peace, kuya. Namatay siya. So, tumigil kami ulit, tol. Kasi, Bongbong Marcos campaign. Ito lang. Nung Bongbong Marcos campaign, huling campaign, pag-uwi niya ng bahay, last campaign, kasi dire-diretso yung campaign. Walang pahinga So, that time, na bumigay yung katawan niya. Sa puyat? Oo, puyat. Puyat yun. Tapos yung bumigay yung katawan niya, parang narinig na lang yata ng magulang niya na may lumagabag kasi na nakahiga na siya. Kasi yun, para kaming binagsakan nun kasi kung inisip namin agad, paano na yung grupo, ganyan. Day ones Tsaka ang tagal yung magkakasama. Tagal silang magkasama talaga. Actually, talagang, alam mo, pinakamasakit nun. Umabot pa naman siya sa ospital. Kaso nga lang, ang masakit nun, sabi niya, siguro, bumulong ako. Sinabi ko sa kanya na, kung hindi mo na kaya to, libig. Kasi lumalaban siya, gusto niya pa parang nakikita ko sa kanya, gusto niya pa. Kaso nga lang, talagang, sabi ko, kung hindi mo na kaya, bigay mo na. Sabi ko, sakit sa amin. Grabe yung sakit nun kasi, ibang klase yung, kasi pagsasama namin, para kami magkakapatid. Grabe. Talagang, kami, tatlo lang talaga kami, nabubuhay kami ng, kumbaga tol, ganito kami. Sa sirkulasyon namin, parang sa amin lang umiikot yung mundo namin. Sa amin tatlo lang. Siguro may mga nakakasalamuhan na rapper na iba, pero yun nga, kasi parang sa amin, parang solid talaga. Kasi yun nga, sang araw, eto na-recover na kami. So, wala kaming racket nun. Tumawag si Cloud Music. Cloud Music. Sila, Edrex. Si Direk, shoutouts kay Direk. Cloud Music. Okay. Cut muna natin bago natin ikwento mula nang tinawagan sila ni Direk Edrex sa Cloud Music, ay panoorin niyo muna ang video na to. Yeah! Okay, muling nagbabalik ang episode 12 ng Hip Hop OPM Podcast. Yan, naputol tayo sa sa Cloud Music nung tinawagan kayo ni Ayan na. So, anong kwento yan? Naalala ko lang kasi, nung that time, tinawagan ako ni Direk Edrex. Sabi niya sa akin, Dap, gusto ko sanang i-guess ang Kawago sa live music. So, kasi, pinakita niya sa akin, Republican. Nakakanta na sa akin ng Republican, tapos ganito, ganyan. Sabi niya, baka naman kayo, sabi niya. Sabi ko, Direk, kaso dalawa lang kami. Sabi niya, wala ba kayong singer, ganyan-ganyan? Kahit tatlo kayo, sabi niya.
sige direct, kahanap kami ng singer. Ayun, ganito. Di, problemado na ako. Doon na kayo nagdagdag ng Oo. bagong member. Nagiinuman kami kila Doroy. Kilala mo si Doroy? Shoutouts nga pala kay parang Doroy. Ayan. Siyempre kay Doroy. Siyempre, shoutout din sa Kay Tuesday. Paring Doroy. Tuesday Troops. Yan. Kay Sly King. Yan. Shoutouts kuya. So, nagiinom ka, nag-ayang uminom dun sa bahay nila sa may Commonwealth. So, pupunta ako dun. Sabi ko, sige, dadaan ako pag tapos sa trabaho. Pagdating ko doon, nagiinuman, nandun si Joe Hassel. Andun si Crispin. Andun si Bullet ng Griffin Music. Tapos, nandun si Crispin of Crazy Aspiroy. Tapos, nandun si Cyril. Si Cyril, nandun sa gilid, kumakanta. Pero, kilala nyo na siya. No? Hindi ko makilala si Cyril, no? Hindi, di ba kausap ko si Direk ng hapon. Tapos, nag-ayang uminom, yun na nga. Kasi nag-iisip na ako. Kaninong tropa yun si Cyril? Kila Doroy. Kila Doroyski. Kila Sap. Kilala niya sila. Magkakakilala na sila. So, kaya pala doon yung mga mutual friend ka. Bumulong ngayon ako kay Sap. Ano sino yun? Sabi ko, ganda ng boses. Bumanat, alam mo yung tito mo. Dito. Ayan tayo. Dahil dito yan. Sabi ko, gago. Sabi ko, ganda ng boses. Sabi ko. Tapos nung sabi niya, Say, di ka rito. Tapos nung tumayo sa, ngik, alit. Yari ka? Say, oh. Say. Hindi kasi yung matindi. Ay, hindi. Upo ka ulit. Hindi, charot lang. Mahal namin yung si Cyril ka. Si Raulo to. Nakasal ninyo na yan. Kasi yun nga nakilala. Dahil lumapit siya, bakit tuloy? Sabi niya, ganda ng voice mo. Maliit ka lang. Inulit pa. Kaya natatapilok eh. Ulit-ulit sa'yo. Oy, Cyril, nga pala. Shoutouts nga pala. Pagaling ka, tol. Sa susunod kasi, wag 3 dakal yung taog mo. Maliit na, natapilok pa eh. No? May sakit siya? Kaya, natapilok. ayaw niya raw kasi magchinelas kasi feeling niya raw nakadikit yung niya. Yung... Paa niya sa... Oo. Kasi... Naka-high heels eh. Ano daw siya eh. Lalo lumiliit. Eh sabi ko sa kanya, alam mo yung yung kawayan yung ginaganto tong kadang-kadang. Yung dapat, Cyril. Kawawa sa atin. Pag napanood niya to. De, love you. De, yun na nga. So, kinausap ko siya. Sabi ko, sabi ko, tol, baka pwedeng makuha yung number mo. Sabi ko, pag may show kami, pwede ka ba? Sabi niya, hindi kasi, totoo, sabi ni Zab sa akin, na kinukuha namin yan pag wala si Sisa. So, sabi ko, maganda naman talaga boses. Sige, okay. So, alam ko parang nasa ibang bansa si Sisa nung ginamit nila yata si Cyril. Kasi nandun si Basilio, tsaka si Sisa, tsaka siya eh. Parang ganun yata. So, nung Cloud Music, sabi ko may singer na. Nag-meeting kami ni Sato ulit. Kinabukasan. Kasi Miyerkules yun, Monday kami nagkausap, nagkainuman sa ay ko, tol, hanap ka ng alam yung lahat ng may kilala ka ba? Magpa-audition pa ba tayo? Audition, no? Pag may pera yan, tol. Sabi ko, hindi lang parang siya, mag-post ka lang sa FB. Sabi niya, ba't na tayo, lagi kong kasama si Spyro. Sabi niya, kasing katawan ni Sneaky. Yung galawan pa, parang boses, ganyan nga sabi ko. Hindi ko pa kasi nakakasama to, actually. Sa show, silang dalawa lagi. Rumarakit sila eh. Rumarakit yan. Hindi ko alam. Matagal na tayo magkakilala. Pero, hindi pa tayo nagkakasama sa show na mga sa stage. Pag sila lang nagsishow. Di kasi ito, Nova Clan. Sa Nova Clan ako na. Nova Clan. Tsaka CPMM. CPMM kay Boss Plasma. Yan. Shoutout sa'yo, Boss. Yeah, Plasma Music. Plasma ng 187. Tapos ayun nga, sabi ko, dito to kasi, parang kababata namin to kasi nakasama ko to eh. Kumbaga, naging kaibigan. Pero sabi ko, si Spyro. Sabi ko, sige. Kumbaga, okay ba siya? Sabi ko, sa bagay, nakikita ko naman, rumarakit kayo, sinusolo nyo, iniwan nyo ako eh. grade 6 pa lang kasi ko. Grade 6 pa lang ako, kabisado ko na yung mga kanta nyo kasi. Grade 6, sabi ko nga tol eh, okay, sama mo para pag
sumikat ulit. Bakit kayo, iwanan nyo ako. Hindi, yun nga, Desa. Eto na. Dumating na si Miyerkules. Yun na, shoot na ng Ayan na. Eto ang nangyari. Nagkita-kita kami sa Sa EDSA. LRT. Oo. LRT. Sa LRT, Baclaran. Baclaran. Top station. Saan ba kayo nag-shoot? Sa ano? Makati yun eh. Hindi. Parang bikutan na yata yun. Parang Yung eskwelahan. Eskwela. Sa may rooftop kami. Oo. Tapos yung sa may parang locker room ng ano siya. Para Tas- old school. Oh, ngayon, sabi ko kay Cyril, sabi ko, okay ka na ba? Kabisado mo na ba? Sabi ko, okay naman ko kasi nakikinig ako ng mga kanta nyo, kabisado ko yan. Tapos eto na. Gumanon si Direk. Oh, eto na pala yung singin nyo. Si Cyril, ang liit. Inulit Ganun pa rin. Inulit pa ulit. Pinanahatan na naman, no? Yayari mo, porkit wala dito ah. Okay. Napapala lang wala. Pulutan ka. Hindi, pagdating ngayon nga ni Direk, asan yung singer niya? Di ko makita. Ayan o. Hindi, walang ganun. Ito pa si ano. Tayo ka nga, tayo ka. Ay, nakatayo na pala. Sabi niya, Direk ko. Kumanta ka nga, eto na. Di nagpakabog ang lola mo. Pinakanta, bumana, pagka tulala si Direk. Ginagad. Ang ganda ng boses niyan, sabi niya. Sige, okay. DBS, makeup, and then. Pag ito na, pagkanta namin, alam mo, doon ako natuwa kasi isang take lang kami. Yung iba, 3, 4 na take, di ba? Kami isang take lang. Pag take namin nung kay Tagal, unang-unang banat kay Tagal. Tagal. Pag banat nung kay Tagal, grabe, live pa yun ha. Birit pa naman yun, no? Oo, grabe si Cyril Cyril, doon. maganda boses Cyril. Nagliyab eh. Parang naging, yung CCU na naging Phoenix. Hindi, galing niya. Galing ni Cyril that time. Natulala ako talaga, sabi ko, parang lumabas na yung adrenaline namin. Kumbaga parang naganahan kami kasi dinala niya. Ang boses eh. Tapos sabi ni Direk, ang galing. Sabi ni Direk, ang galing mo doon. Ganyan. Yun na. Sinundan niya pa ng kailanman. Ay, wala na, finish na. Kaya sabi eto na ngayon yan. Actually, hiram lang namin talaga sila noon. Hindi pa kami official. Yung gumanon sa akin si Direk, tol, maganda chemistry niyo. Kung ako sa'yo, sabi ni Direk Edrex, dagdag niya na sa... Oo, ganun. Ngayon, syempre, ako, hindi naman ako nagdidisyon eh. Hindi lang ako. Kasi dalawa na lang kami ni Sato sa original. So, sige. Sabi ko, try natin. Kasi yun na lumabas nga ngayon si Cloud Music. Paglabas si Cloud Music, wow, ang ganda nga na. Oo, pak. As eto na, ang ganda nung, rending niya, ang ganda, dire-diretso. Tapos, yun na, kami, lumalabas na kami, nakikita ko, alive talaga yung show. Kumbaga, nakasama pa namin, di ba? Yung magkakasama tayo sa Tatalon, yun yung first namin. First, nyo ba yun? Oo, first na magkakasama namin. Oo, yun tayo nun. Nung campaign yun. Mga kapitan. Oo, kapitan. So, yun, hanggang sa nagdire-diretso na. Kala ko matagal na kayong nun? Hindi pa. Lang kami nun, mga siguro, a month ago pa lang kami. Tapos ang pinakamaganda dito to, sumunod na si Wish. So, ayan na, nakausap kami ni Wish. Tapos connect kami ni Vendetta. Sa Wish. Oo, yun na. Pagdating namin sa Wish, lahat kami nininervyos. Alam mo yung nervyos sa Wish, di ba? Nakakakabas. Mas gusto yung pang kumanta sa libo-libong tao kaysa kumakit ka ng Wish Bus. Kasi sa Wish Bus, totoo. Lalo na yung minsan kasi pag take nyo live sa radyo. Hindi ka pwede, one mistake, wala na. Hindi ka pwede magkamali, nakalis Habang kayo. buhay na yun nandun. Yun ang sinasabi ko kay Rapulis. Sabi ko sa kanya, kasi may time to na pag nagpe-perform kami, minsan pumipiyo. Minsan minsan Hindi naman. hindi siya nagcho-choke. Yung pumipiyo, tapos yung minsan unang bana din nangyayari din dito sa kanya. Nako-offbeat, pero nahabol. Kaya sabi ko sa kanya, minsan pangit yung monitor. Yes, kaya minsan dapat talaga pag talagang alam mo mahalaga yung performance mo, dapat lagi mo pinapractice talaga. Lagi mo iniinsayo para alam mo perfect mo gagawin. Alam mo yung ang beat, hindi lang yung beat. Totoo to. Beat, mix.
Ang sa akin kasi, pag ang beat, kailangan lumapat yan sa tenga mo. Ultimo himay-may ng bayo niyan, alam mo kung saan ka papasok. Alam mo kung saan mo ka mag-e-ending. Yung pag umintro yan, minsan kahit putol lang intro, alam mo, papasok ka na. Kahit putulin mo yan, alam ko kung saan ako papasok. May marinig lang ako na alam ko. Yun na yung hudyat ko. Kaya kailangan kabisaduhin mo yung beat mo, yakapin mo yung beat mo para alam mo kung paano mo... Ano ko sasabay. Yes, Paano yes, kasi yes, ng may mga bilang kasi yan. Yes, oo. Oh, kaya nga sa cloud music, di ba? Yung huling-huli mo, di ba? Binilang mo, di ba? Hindi sa sa Wish yan. Hindi, may sakit kasi siya nun. Yeah. Ay sa cloud yung huli natin. Dahilan yun. lang, dahilan. May sakit ako noon. Tapos wala pa akong tulog noon kasi naghatid. Dapat sinabi mo, sa airport. pinutol sana natin, pinaninom ka muna namin ng gamot. Then nagkataon na masama pakiramdam ko noon. Hindi, Tapos naghatid ako sa airport. Tapos umuwi ulit ako ng Bulacan. Tapos biyahe ulit ako ng papunta ng Makati. Grabe, Kaya- airport, Bulacan, tapos Makati. Oo. Yung si Direk kasi pag nagpatawag, alam mo naman yun sa oras. Kasi syempre, minsan wala pa. Galing pa kami ng show Show noon, di nun ba? sa Tondo ata yun. Oo, yung puyat namin. Tapos, yun nga, maaga gumising. Sa Good Mafia. Oo, Oo, yan. grabe yun. Sa Good Mafia kami Ano noon. G-Track. Sa G-Track. G-Track yan. Shoutout G-Track. kay Boss Jeff Data. Boss Jeff Data, Ah, may- G-Track. May G-Track na ba Good na? Mafia. Oh, meron na, meron yun, na. yung G-Track namin na yun. Tapos, ang nangyari nun, parang ang sinabi sa akin ni Direk Edrex, Tol, sabi niya, yung ilalabas ko na, ang ganda ng kulay, ang ganda ng performance niya nun. Kaso, sabi niya, hindi ko na mabago kasi, one lang. Maganda naman, kaso nahabol Nahabol naman. naman. Kaya sabi niya, lalabas ko ba? Sabi niya, sige, okay po. Kaya, ayun. Kaya sabi ko nga, ang pinakamaganda talaga, pag ikaw, gagawa ka ng isang music, kabisaduhin mo yung, Tsaka ng performance mo na, doon ko nga lang nalaman di ba, pag tumutugtog yung, pag gagawa tayo ng kanta, yung papakinggan mo muna yung music. Minsan di ba bumabayo ka, nararamdam mo yung, rhythm. Tapos ayun na, makagawa ka ng kanta. Kasi, ganito yan huwag mong piliting magsulat. Pag niramdam mo yung music, kusang kakatas yung lyrics sa dire-diretso utak na. mo. Anong kwento na yun? Tsaka Yes, yung yun na flow. Yun na yun. Doon mo magagawa yung Malalaro mo na. Ando na yung makagawa mo na yung mga mo. Ako kasi pag gumagawa ako ng kanta, so ko talaga maramdaman ko muna yung music. Ulitin mo pa nga, di ba? Oo. Isa, tapos papahinggan mo ulit. Meron sa akin na, hindi ko nasasabihin kasi na may nagbigay sa akin ng music. Hindi ko talaga nagustuhan. Kasi ganito yan, pag hindi mo talaga gusto yung music, hindi mo talaga magagawa. kahit anong pilit, pero once na marinig mo, yun na. Kahit bukas mag-recording tayo, gagawin ko yan. Hindi kasi pag hindi mo talaga trip yung beat, wala talaga hindi mo mararamdaman. Ang hirap yun, tol. Tsaka kung magawa mo man siya, matik hindi siya maganda kasi bago siya magustuhan ng iba, kailangan magustuhan mo muna. Oo. Yes. Ayun. Tsaka habang tumatagal ka sa music. Alam ko, next, di ba, nagkasama pa tayo nila Kuya Jojo. Alala mo yun, di ba? Kinuha kami sa Archangel. Archangel, di ba? Nagkasama kami nito. Kaya alam ko galing ni... Pero kapag kakampi mo Tatay siya, Jo. kakampi ka niya, kakampi ka talaga niya. Oo. Kasi naalala ko, sinama niya ako sa bar na puro banda. Pinag-rap niya ako. Tapos may banda ron na parang hindi pa nila tanggap yung rap nun. Parang Ganun. ganon. Oo. Utak, biglang tumayo si Kuya Jojo. Pinagmumura. At least yung kanya original, pinagtanggol niya talaga ako. Doon talaga ako hangaring kay boss niya. Then si Kuya Jojo, grabe yun. Talagang sinupiran niya Ako nga yung nahiya Ito sa akin, yan, si Kuya Jojo, nagkasama kami ni Mix. Sa sobrang tagal mo sa music industry, ikaw, tingin mo, ilang taong ka na sa music? Sa hip-hop? 24 years. 24 Tagal. years. Ako, almost na ako, mga 27, ganyan, 27. Hindi, Kasi nung high school ako, nung unang beses ako magsulat ng rap, pinapatugtog ko rin sa Walkman ko yung Kanila. yung album niya. Yun yung lyrics sa Ambag. Naka-Walkman talaga ako nun lagi. Yung yung una ganun. kong album niya, tape.
tape. Kawago. Nabili ko ng ng 150 sa original. Sabi ko na nga eh. Sa Parmas. Kaya po, bumili kayo, sabi sa akin ng panso, isa. Boss, papapiyama ako saan sa'yo. Tagal na sa akin ito. Sige, dali mo na yung album. Yung bumili ako album niya, may mukha ni Quickie, mukha ni Halo-halo eh. Salbakuta. Halo-halo. Okay, compilation mo to. Nirelease to, di ba? Compilation. Maganda yan. Sa pirata. Hindi, pero ito. Ang ibig ko sabihin ba, sa tagal mo, kaya tinanong kita kung bakit gano'n ka nakatagal sa music. Yung tenga mo, tsaka yung instinct mo sa music, tumatalim. Yung, eto, di ba, pag ikaw nagja-judge ka sa rap contest, tol, di ba, so, ikaw, contestant ka lagi, masali ka. So, tol, kung napapansin mo, ang mga judge, tol, pag kumakanta ka, merong hindi nakikinig. Pero hindi mo alam ang tenga niya Nasa iyo. Pero nag-uusap kami ni pero ang pinag-uusapan na namin ikaw. Pero nakatingin ng tenga namin, kala mo nag-rap ka, yung kala mo hindi ka pinakikinggan. Kasi matalim na nga yung tenga namin. Sabi nga lang iba, diba? Huwag nyo na kami panoorin, painggan nyo na lang. Yes, totoo yun. Alam mo ito kasi, hindi lang isang beses, dalawang beses, o maraming beses ko nang na-judgean to. Kasi, tumitingin ako, pag isang contestant ka, o sumasali ka, dapat handa ka. Unang-una sa akin, preparado ka. Tsaka alam mo yung ginagawa mo. Ibig sabihin na, talaga gusto mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, kahit anong sali mo, wala kang makukuha. Pero na lang kung lulutuin. Di ba? Pero, kailangan gusto mo, tsaka nag-enjoy ka sa ginagawa mo. Yes, totoo yan. Ikaw, Mix, naranasan mo rap contest? Nung mga pa ako, 16 hanggang siguro bago, nahinto lang ako ng blind rhyme. Kami rap contest namin dati, ang premyo namin, bato, tsaka bote. Tumatakbo. Pag nag-champion ka, iiwala mo yung prize, tsaka yung trophy. Huwag ka lang babalik dito. Naranasan ko mapagpaluan ng trophy. Grabe yun, tol. Skinita, abangan ka kasi mga talo. May rap contest, matik may gulo. Kila Abadon, Longos kami dati lumalaban. Longo, Malabon, Napotas, Manila, Paco, Pierre. Diyan kami lumalaban dati. Kasi Caloocan kami dati. South Caloocan kami. So dati, that time, ang Kawago kasi nabuo yan. Una niyan si Sneaky tsaka si Sato lang. Dunggalo Records. Yes. Dunggalo talaga sa Oo. Actually, yun nasama kami. Kasi pinasok kami ni Vendetta. Si Vendetta lahat ng source sa amin. Tapos kaya kami nakilala ni Kuya Jojo kay Vendetta. Okay. Tapos nung napasok kami ng Dunggalo Rec, that time, yun na, lagi namin kasama sila Donman, EHP, Rasa Manas, Cruzada, tapos sa marami, halos lahat ng mga duga, sila Nasty Mac, Black Propaganda. Yung buong Kawago na grupo, Dunggalo. Yes, in the first, ang unang-una namin nasalihan talaga na Dunggalo Records. Lagi kaming sumasama dun sa mga pelikula, mga launching ni Kuya. Tusong Tusam, mga ganyan. Sumasama kami dati doon. Mga premiere night. Yes. Pas pag birthday ni Kuya, nandun kami sa bahay niya sa Alabang. At saka ang maganda kasi sa amin na doon kami nahasa. In that time na nahasa. Tapos, ang pinakamasaya sa akin, nung late back to 2022, syempre, matagal ko nang kasama si Direk Alvin Carabello, musical director, yan syempre sa Showtime, yan si Kuya Alvin Carabello. Madalas yan nagre-record din doon sa market. So si Kuya Alvin, madalas ko siyang kasama sa pag gumagawa kami ng mga commercial music, commercial songs, tapos sa mga artista pag nagpapagawa ng kanta. Yan, magka-tandem kami ni Kuya. Siguro mga 20 years na kaming magkasama about sa music. So, tinanong niya ako, sabi niya, Dap, nagbebenta tayo ng
kanta, ginagawa natin yung ibang tao. Bakit ikaw ayaw mong gumawa ng sarili mo? Di syempre ako, nagulat ako kasi in my age, that time, I think, na ako na, 41 ako nun. Sabi ko, direct, parang hindi ko pa yata kaya. Parang ganun, sabi ko. Kasi, sabi niya, hasang-hasa ka na kasi pag may binabato ko sa iyo ng music, tapos sasabihin ko lang sa yung topic, nagagawa mo na kaagad yung kanta. So sabi ko, direct, let me think first. Sabi ko, pag-isipan mo muna direct kasi baka mamaya mabigla ako. Sabi niya, papasok kita sa dating BMG EMI, Curve Entertainment. It's my label ngayon. Okay, shoutouts nga pala kay Boss Narciso Chan. Ayan, Boss Chan. Ayan, shoutouts. At syempre, yun nga, pinag-isipan ko talaga na maigi yun. Sabi niya sa akin, sige, gumawa ka ng Ay ko, sige, direct, subukan ko isang song lang. Pag hindi, sige, subukan ko, parang ganun. Ito na ginawa namin si Pakyut. Yung, wag ka sa akin magpa-cute. Sabi ko, novelty song. Kasi idol ko talaga si Kuya Andrew pagdating sa Baga talagang siya yung hinulmahan ng mga ginagawa. Yeah. So, nung ginawa ko si Pakyut, nilabas namin sa TikTok. So, nirelease siya. Nagulat kami, nag-viral siya. Tapos, ginawa namin ng music video. Ay na, nagdire-diretso na. Tapos, doon ako nagulat na nasundan. Ang masaya dito, Tol, ang pinaka-experience ko, sa akin kasi, once na kahit na mag-solo ka, ito lang tanda mo, in your group, kahit na mag-solo ka, parang yan Eminem, di ba meron siyang D12, tapos si 50 Cent meron siyang G-Unit. So, pag ikaw pumutok ka, bitbitin mo yung grupo mo or isama mo yung mga tao na naniniwala sa'yo. Parang si Basilio, binitbit niya pa rin yung Crazy as Well. Yes. Tapos Crazy Tam, di ba kayo? Kumbaga, inalalayan niya, ang masarap lang dito, na kung ano yung matamasa mo, kung ano yung mangyari sa'yo, bitbitin mo yung mga taong andyan palagi sumusuporta sa'yo. Kaya totoo yun. Kung sino yung mga tao na sumusuporta sa'yo, mararamdaman mo naman yun kung talagang totoong suporta. Hindi yung suporta dahil... yes. Suporta kasi hindi mapapakinabangan. Sa mundo natin, Mix, alam mo yan. Sa mundo natin, Tol, Rapolis, Donkey, kayo, ang baga parang postbong. Pag pumasok kayo sa mundo ng hip-hop, alam mo yan, Mix, maraming taong hunyango. Ibig sabihin, nakaharap sa'yo pero hindi mo alam pagtalikod mo. Yun. Tsaka yung mga tao na dapat alamin mo kung sino yung totoo. Kung sino talaga yung tao na alam mong totoo sa'yo. Kasi hindi dahil na rising star ka, pumuputok ka, may kilala ka. Magugulat ka na lang kasama may pakinabang ka, pero pag bukas wala. Yes. Ang sakit niyan, Tol. Lalo na pag laban mo pa. Bigla-bigla kang mawala. Tapos, iiwanan ka niyan. Sabi ko nga sa'yo, pick up the stick. Pag ginanyan mo, pag binunot-bunot mo, baby sa'yo, pag halimbawa na, na wala ka na, ikaw na lang mag-isa maiiwan dyan. Ganun yan ang mangyayari. Napakasakit nun. Kaya ako, pero dapat, maging handa kayo sa mga bagay na yun kasi hindi lahat ng bagay kayang iwasan dahil kusang nangyayari yan. Kusa mong mararamdaman yan. Kusa mong mararanasan yan. Kaya sa hip-hop, dapat dito bolob mo. Bolob mo, saka kaya mong dumating sa puntong kaya mong tumayong mag-isa. Kasi ngayon marami kang kasama, bukas di mo na sila kasama, kaaway mo pa. Pero tandaan mo, ang mga kaibigan mo na magiging kaaway mo ay galit na sa'yo yan since day one. Alright. Pero ito, may tatanong ako. Nandito na rin naman si Spy. Ikaw, Spy, ano bang naging pakiramdam mo? Ayan, kasama ka na sa grupo officially. So, ilang taon na tayo magkakasama. So, parang ang gusto niya na daw umalis Pag solo. Ingat! Para sa akin, kumbaga, syempre, iniidolo ko yung Kawago, tapos ngayon napasama ako. Kumbaga, para sa mga taong kasama ko dati, kung ano ako noon nakasama nyo noon, kahit nasa grupo ng Kawago ako ngayon, ganun pa rin ako.
tawagin mo ako kahit saan, di ba? Kahit uminom tayo, kahit anong alak yan, kumbaga, kung ano akong nakisama niyo nung di pa ako member ng Kawago. Ganun pa rin ako kahit na nasa Kawago. Tsaka nag-aalala kasi siya. Diba? Kasi di ba may mga kaibigan siya, mga ganun. Kasi sabi ko sa kanya, pag naging Kawago, maiiba buhay mo. Kasi kasama ka namin lagi. Siyempre, ang darating kasi niyan, parang iniwan mo yung grupo mo dati. Siyempre, ang masakit doon, dapat ipaliwanag mo sa kanila. Hindi kami magpapaliwanag doon. Ikaw. Saka dapat maintindihan nila. Pero wag mo silang pilitin na unawain. Yes, correct. So all goods naman. Kumbaga, pag nakikita-kita naman kami, okay naman. Hindi ako talaga mix. Totoo, maigpit ako sa hagin ko. Kasi ako kasi yung ngayon na parang mahawak sa kanila. So ako yung parang nagpaplano sa lahat, kumakausap sa mga sa mga shows. Oh, yes. Ako talaga maigpit ako sa whole time. Minsan talagang dumarating sa time na nakaka-consume. Tumatanda na ako sa kanila. Shit. Kahit matanda na ako. Hindi kasi talaga ang hirap talaga sa atin, tol. Minsan call time. Ako talaga napaka-stricto ko sa oras. Tulad yan hanggang ngayon. Filipino time. Hindi kasi yun. Galing ng galing ng bigan. Vegan? Maya pa talaga yun. Okay, bago natin ituloy ang kwentuhan tungkol sa Kawago, ay patuloy muna natin at panoorin nyo ang video ito. Yeah! Alright, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM podcast at wala pa rin si Zato. Para umabot siya on the way. Itong oras na to ay pagkwentuhan muna natin kasama natin mga ropa. Yeah. At bago ko ipakilala sa inyo, nag-iisang alagad ng batas at alagad ng musika. Yeah. Walang iba, Yes, sir. syempre, Rap Police! Rap Police, yan. Legit yan, So yan nga, gaya nga ng sinabi ni Gadap, ako si Rap Police, isa akong alagad ng batas, pero sa kabilang banda, isa rin akong alagad ng musika. Yeah. Yes. So yan, mahirap i-balance yung buhay pagiging rap artist sa totoo. serbisyo. Sobra. Pero bago ka ba maging police, rapper ka na? Oo, bago. So yun, ayun nga yung laging sinasabi at laging payo sa akin ni Gadap, kung sa pagiging rap artist mo dapat mas papahalagahan mo yung serbisyo mo kasi yun yung ano mo Regular na trabaho yun. Yun yung regular na trabaho natin. May sinumpaan ka eh. Oo, siyempre tapat pa rin tayo sa ating sinumpaang tungkol. Kasi sa akin kasi ang pag-rap kasi ako, din ako trabahante, tapos isang artist din. So sa akin, almost 22 years na ako nagbabalance ng buhay ko. Kaya siguro kaya niya rin. Sabi ko naman, matutupad mo naman yung obligasyon tsaka yung pangarap mo. Kaya mo naman yan ng sabay. Basta marunong ka lang balance. Time management din. Tsaka ito, may kwento ko lang. Si Rap Police kasi, kaya ako talaga yung naka-discover sa kanya. So, nakitaan ko kasi siya ng isang parang similarity nung ako dati. Sipag sa music. Tapos, nakita ko siya na kinausap niya ako that time. Birthday yun ni Cosme. Di ba? Birthday ni Cosme yung una tayong nagka-meet, no? Kevin? Kevin. Kevin din yun, di ba? Kevin din. Taga-Riles? Hindi naman. Hindi, taga yan. Taga sa Basico. Sa Del Monte, Bulacan. Sa Grotto. Shoutouts nga pala kay Cosme. Isang matalik na kaibigan yan. Malapit na mag-fiesta doon Ang Lawan Festival. Yun. Papa-audition na sila ng mga artists. Ayun kami. Sa Del Monte kami. So, yun nga. So, sabi niya, kuya, baka pwede naman kitang ma-invite sa isang kanta. Sabi ko, walang problema. Hindi ko pa masyadong, parang okay lang. Sige, tol. Oo lang ako. Yun nga yung sinasabi ko kanina, pag narinig ko yung music. Yung mararamdaman kong music to la. Sabi ko, papayag ka. Sarap sulatan. As tinanong niya sa akin, kuya, ang gagawin natin is Leo. Leo. Sabi niya, sequel to ng Lando. Uy! Sabi ko, mabigat yan. Sabi ko, dito to, mabigat yan. Mabigat. Sabi niya sa akin, sabi ko, tol, pag-isipan mo maigit.
kasasabi ko lang pag hindi mo umuwi, nag-send ng first verse. Sinend ko yung first verse ko, sabi ko, kuya, ito, pakinggan mo, yung Tapos ang reply niya sa akin, okay, maganda, ganun. Yung mga kwento niya nga sa akin na hindi siya basta-basta nakikipag-collab. Parang sabi ko, baka hindi ata nagustuhan ni kuya yung hindi nagustuhan yung ginawa ko. Ang ginawa ko, sinulat ko agad yung yung third verse nun. Medyo mabigat yung third verse, sabi ko. Hindi ko na muna ginawa yung second verse. Sabi ko, kuya, ito yung ito yung ending. Doon siya natuwa, sabi niya. Ang tindi nito, sabi niya. Tindi nito. Record na natin yan. Sabi ko, wala pa akong second verse. Hindi, doon na sa studio, doon mo na pagdugtugin yung kwento. So, habang nagre-record siya ng chorus namin, susulat na ako ng second verse. Pirinig ko sa kanya wala pang tono. Sinend ko lang sa kanya yung chorus, yung lyrics. Sabi niya, ang ganda. Ay, pag kinanta ko yan. Kasi ako, alam mo ba ginawa ko ng time? Pinakinggan ko yung, wag kang mabahala, may nagbabantay sa dinding. Yung tawag dito, yung parang sinalungat ko, yung, wag kang mabahala. Pero ganun pa rin yung tono, no? Mag-aalis sa dilim. Ako mag-aalis sa dilim, di ka pababayaan. Yun, nung ginawa ko yun, talagang yung tono nito, talagang inalung-alung kong gano'n. Pero nakuha din naman. At kumbaga parang subak din, di ba? Swak. Talagang lumapat siya dun sa lahat. Kasi talagang, ang reference ko talaga dun sa kanta na yun, dapat yung kanta ni Ako si Gregor. Di ba? Kaso hindi ko kinuha yung kay Poison Mas kinuha ko yung kay Lando. Kasi yun yung books Yun yung base, yun yung base. Kaya yun yung kinuha ko. Kasi yun nga, nung nirecord namin yun, nagulat kami pag-release nyo. Thank you so much sa lahat ng sumuporta at nanood, nag-share sa kanta namin na Leo. So, salamat nga pala sa YouTube, sumahod na kami. Yun. So first time ko sa pagiging rap artist yung makapag-generate ng pera dun sa pinaghirapan kong music. Salamat. So ang sarap sa pakiramdam, gaya yung mga katulad naming nangangarap din na Itigil nyo na. Hindi pa ako tapos. Salamat YouTube. Yung sa susunod So yun, thank you so much sa mga sumuporta. So yung ginagawa ko yun para akong stress eh. Kasi parang nilagay ko yung sarili ko dun sa kwento. Kasi nag-umpisa yan sa isang panaginip eh. Nanaginip ako. Kasi abot tulog ako, tumutugtog yun sa YouTube yung Lando. yung Lando yung sequel nila kasama na yung kay Flick G, kay Ate Bey. Tapos yung kay Collie kasama. Tapos pagising ko, parang may narinig akong kanta doon, tapos naalala ko nga yung kanta ni Gregor. Ni Poison. Ngayon kinento ko sa kanya, sabi ko, kaya may napanaginipan ako kagabi. Alam mo ba yung kanta ni Poison, yung Gregor? Sabi niya, oo. Sabi ko, nanaginip kasi ako daw yung humuli kay Gregor. So yung ginawan ko na ng yung istorya niya talaga. Parang nakaka-stress na Galing siyempre. Galing. Siya pala yun. Galing nito. Actually, yun nga. Tapos, nung sinasama-sama ko din sa mga show. Pag, may mga labas kami, sinasama ko siya. Alam mo ba, itong tao na to, nakakatuwa. Kasi, hindi mo makikita, di ba papi, pag pulis, alam mo na, di ba, parang, gano'n. Minsan siya hindi. Nagpa-power trip eh. Siya napaka-down to earth. Tsaka maganda nito, nagulat siya sa akin, bumulong siya sa akin. Campaign yun. Kanya, kuya, makakasampa rin ako sa ganyang kalaking stage. Kasi bawal siya nun eh. Bawal. Siyempre, bilang alagad ng pulis, political kami. Kumbaga, hindi kami pwedeng maipag-join dun sa mga political activities. Kami ni Mix, sawa-sawa. Susunod tayo dyan sa natin na yan. May mga magpapapicture ng pulis sa gilid ng stage, minsan patago pa. Dahil pa-picture. Bilis lang. Totoo yun. Parang bawal yata. Correct.
Shoutout sa mga kasama ko sa serbisyo, lagi kayong mag-iingat. Siyempre. Ano mo, tol? Taga-Krame. Sa mga taga-Krame diyan sa sa unit ko sa health headquarters support service yan. Sa HSS, mga kasama ko diyan. Siyempre sa buong Krame. Siyempre sa pinakamamahal naming Chief PNP, Nicolas Torre. Tsaka pag General Torre. Thank you so much po. gusto kang i-book, tol. Ayan. Pag may mga event diyan, nung nakaraan nakakanta na kami sa Sumbong Nyo, Action Agad. Yun. Kinanta natin dyan yung sinulat natin para sa ating 911. Isang tawag mo lang, action kagad kami. Paano Sa po lahat si ng- Dante yung una? Ayun, so sa mga manonood nito, pag nagkaroon kayo ng problema, Tumawag ko sa 911, walang sumagot eh. 911. 911, call 911 lang. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Yes! At syempre, eto na. Kung may pulis, May barangay tanod. Merong, at hindi ko alam pa, Ding Dong! Drag! Parang kung may pulis, may sindikato. Yo, what's up, Dog T? Yun, magandang buhay sa inyo mga kapatid. Salamat. Kay Kuya Crazy Mix. Kay Dap, na kuya-kuya ko lang. Ngayon, kumpare ko lang. Kay Rapulis, tsaka kay Spyro. Yes. At si Kay Sato. At syempre sa to, Galing Bigan. galing ng bigan. Kaya yun, wala pa rin. Ay, tol, yan nga pala. Nga pala, si Ding Dong Drag Test o Donkey, gusto niya i-plug ngayon yung laban niya kay J-Nick. Ayan. kakalabas lang. Yun, talagang hindi rin ako makapaniwala na matatalo kita eh. Kung nanonood ka man ngayon, Hindi sa pagmamayabang. hindi sa pagmamayabang pero niyayabang ko na rin. Kasalanan talaga ng nanay nito kung bakit tinalo ko siya kasi hindi ako kinuwang ninong nung pilinyagan si J-Nick eh. Kaya sobrang doon ko na lang binuhos lahat. Pero joke lang. May tatanong kasi, bakit ba kayo saan ba nag-start yung ano niya ni Oo, J-Nick? napanood ko parang Parang na-meet ko yan si J-Nick sa Marikina. Mabait naman. Mabait Oo. si J-Nick. Okay naman siya. Pero bakit kayo ganun? Mabait ka rin naman, tol. Hindi kasi nung sumali ako, may nagkaroon ng dyan eh. Ng rap contest yun sa may sa may bar din yung pinaggaganapan. Eh sabi ko, syempre bagong bukas pa lang to. So parang nag-scouting ako kung ano yung wala dito baka makuha. Syempre, May rap contest dun. So dalawa yung purpose ko dun, bakit ako nandun. Scout ka, no? So sumali ako doon, tapos yun, nanalo nga kami. Tapos nandun din si J-Nick. Tapos yung nangyari, diba, syempre, Norte to, kumbaga, kilala tayong makulit. So, nilabas ko yung karakter ko na Ding Dong Drag Test. So, parang, angos ni Kuya. Parang, kahit pang balagbag yun, walang kumukontra. Yung gano'n, tapos nagka-PM na kami na pwede ba Buti di kami. mo pinakitaan ng puwet. Hindi rin. Punta na sana ron eh. Pero, pag... Ano malupit yan, tol? Fiesta, tumatakbo yan, Kala mo, UP. Population run. Kulit tell. Tapos, tol. Tapos yun nga, nag-usap kami lang kaming dalawa lang na baka pwedeng gawin namin yung kasi iba yung naramdaman niya sa akin. Parang, di ko alam kung tama yung inisip ko, parang gusto niya akong gamitin sa views. Parang gano'n. Kasi malakas yung impact eh. Gano'n. So, sige, yung nalalabas namin na video, kumbaga pinag-uusapan, ganito sasabihin mo, ganyan. Okay. Nung una, scripted. Oo, nung scripted. Naging totoo kasi dinadamay na yung asawa ko, gano'n yan. Wala sa usapan natin yan Ganun. So yun kumbaga, sabi ko, nag-amon na ako ng person, nag-freestyle sila, parang kino-call out nila ako. O sige, mag-freestyle tayo, 13K thousand, tapatan nyo. Hinigitan pa. Kasama niya pa yung tiga-south. Tinapatan din yung 13K ko. Play money naman, higit 100,000. Play money naman yung pera nyo eh. Hindi ko ba sa 13K ko na legit. So yun nangyari. Kumbaga, sabi ko, Lumaon, naging makatotohan. sagutan na. dito pa sana gaganapin sa dito sa bar namin sa Kailis Kasi Resto tinanong Bar. kanina ni Mix, di ba sa inyo, magkagalit ba talaga? Yan, hindi mo sinagot. Hindi. Oo, kasi
Pagtas bumanat, biglang nanta-trash talk pa eh. Tsaka bumabanat ka na, nanta-trash talk pa rin. Ako baga ano na lang yun, siguro siya na yun. Wala na ako sa usapan, labas na ako dun. Sa battle kasi, ayan, ako sa akin sa mga na-scope ko na battle. Kasi respect pa rin. Pag nag-battle kayo, pag na-spit mo na lahat, huwag ka nang hahabol pa ng talikod na. Kumbaga ako kaya, kasi, hindi mo na oras yun. Diba? Okay lang sabihin mo lahat ng mga panlalait, pandidis, basta naka-rhyme. In ano pa rin, art form pa rin. Pero yung tapos na bumanat, mga salita pa. Tingin ko isa yun sa naging technical na kung bakit siya nanalo. Kung ako mag-judge. Minus points. Siguro, isa rin yun kay J-Nick. Hindi, kaya ako sinabi, shoutout kay J-Nick. Okay naman yan, utol yan. Kumbaga siguro sa susunod na mga battle mo. Huwag mo na lang ulitin. Syempre kasi siguro, isa rin yun, naging punto sa iyo ni Tonky. Siguro, tingin ko. Ano? Ganun. Kasi ayaw nga niya magpawak, di ba? Pero nung ako inawakan niya, okay lang. Sports. Buti hindi kayo nagkapikunan doon. Inis ko pa siya. Ginanong ko pa siya. Buti hindi kayo nagkapikunan doon. Hindi malabo ako mapikon eh. Kasi ako yung huling battle ko, sinaksak ako ng karap battle ko. legit. Sinaksak ako ng karap battle ko. Doon ako tumigil ng pagrarap ilang taon, mga 10 taon siguro. Hindi pa ako pulis noon. Ka-graduate ko lang ng college. So, kasagsagan na ng flip top, parang ginagaya-gaya na rin namin. May nagpaliga doon sa lugar namin, ng 2x2. Nag-champion kami. Shoutout nga pala sa kabady ko ng pulis na rin ngayon. Ayan. Si Aldrin. Yan yung sumaksak sa'yo. Hindi siya yung... pero sinautat no? Siya yung partner mo. Siya yung partner ko. Pulis na rin siya. Ngayon, yung pagkatapos doon, may season 2 ba? Sabi ko sa partner ko, sige ako muna babattle. Written format naman yun. Written. Tapos may nilabas na yung yung mga kalabang ko. Barkada ko lang din. Tapos one time sa isang inuman, nandiyan yung mga barkada namin. May lamay siya. Tapos medyo lasing na ako. Salubong ko siya. Sabi ko, "Tol, kamusta? Ready ka na ba dun sa sa battle natin?" Sabi niya, "Tangina, bakit paghahandaan kita?" Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Tangina, bastos to." Sorry, nagmumura ako. Bastos to. Ngayon, sabi ko, ngayon na natin ituloy, sabi ko. Ngayon na natin ituloy doon sa inuman, sa may lamay. Sabi niya, sige, hindi banatang kami. Tapos yung isang banat ko doon, na binanggit ko, kasi sinaksak din siya ng isang tropa namin. Sabi ko, di ba sinaksak ka ng tropa natin kasi hindi... Sabi ko, di ba sinaksak ka ng isang tropa natin kasi hindi mo pinantay yung hatian yung dalawa. Napikon. Sabi niya sa akin. May dala siyang Wala pa. Sabi niya, gusto mo saksakin din kita sabi ko sa kanya. Dahil nga barkada ko. Bakit kaya mo? Ginanong ko. Walk out siya. Siguro mga 5 minutes, bumalik. Pero hindi ko siya, nakikita ko siya sa vision ko sa gilid. Pero hindi ko lang pinansin. Maya, akala ko sinuntok lang ako sa likod. Sinaksak na pala ako. Dito. Hindi mo mararamdaman yan. Hindi ko naramdaman. Hinabol ko pa. Hanggang sa nakatakas na siya dun sa madilim. Pagbalik ko, sa ako lang naramdaman yung... Lumalamig. Naramdaman yung, malamig na yung ko. Malamig na yung katawan ko, sabi. Paubos na bago mo. Dali. Yun, 50-50 ako nun sa ospital. Ano yung tsura nung sumaksak sa'yo? Ano yun, na-describe ko. Diyan. Parang napunta sa akin. Yung sumaksak sa akin. Parang yun ang masama yung rito. Pero talaga, nakaranas ka ba, donkey ng... Nasaksak ka mo. Malalaksak ka, alam ko. Rap nasaksak yung puso. Sa sumaksak sa akin, huwag mag-alala, pinapatawad na kita. Hindi naman tayo. Pero ikaw, wala ka naranasan na ganyan, Donkey, na sa mga rap contest na napaaway ka, nadinig champion ka, gano'n. Wala naman. Wala. Ikaw yung nangaway. Hindi rin. Kumbaga, nagiging maangas lang ako pag hawak ko yung mic. Yun, Ganun dapat. Tsaka to si Donkey kasi, napanood ko na to ilang beses. Napaka-written nito, ang galing. Alam mo, Tol, tsaka yung... Napanood ko kanina, andang-anda rin siya. Yung love song niya. Alam mo, Tol, pag gumagawa yan, storytelling kasi yung ginagawa. Una niyang nilalaban yung story niya sa tatay niya. Sa airpot ko. Nakikita mo yan, Tol, yung mga... Kung makikita nyo lang, guys, Dami. yung mga kampyonato na sa likod. Champion. Actually, may mga pa siya, ginawang tiles sa bahay nila. Denials. Pero sa akin,
hindi ko naabutan yung ganyang karami. Siguro nag-champion kami siguro mga more than 20, pero hindi ganito karami. Ito, ang gagaling nila eh. Kumbaga, alam mo, masasabi ko, Mix, sa panahon nila, napakahirap sumali na rap contest. Dahil ang tatalino na ng tao. Sino mga kalaban mo? Musikero, Dibius, si Batang. Pag yung mga pangalan palang Batang, harag eh. Di, pero ang gagaling ng mga kalaban niya to. Talagang mga lumalaban talaga. Tsaka yung mga pyesa pang contest talaga. Pero to, naitatawid niya, nalulusutan niya. Kasi bakit? Ang galing ng ginagawa niya to. Puso. Yun nga sinasabi ko eh. Sa lahat ng ng contest, pag nasa puso mo yung ginagawa mo at gustong-gusto mo yung ginagawa mo at niraramdam mo yung kada linya at words na binibitawan mo, ay madadala mo yung judges, audience, lahat yun eh. Ganun yun, tol. Mas lalo rin ako na nung napunta na ako sa South. 'Di ba? Puro norte ako doon laban lagi. So alam ko na kung sino yung mga harang dito, kumbaga parang nilagpas, tinalo ko na, parang gano'n. So, parang sumama rin yung loob ko nung kasi first time ako matalo nung dumayo na ako sa South. So, doon ko na sa Cagayan ng Parañaque, Las Piñas, gano'n. So, Muntinlupa. So, sabi ko, doon ako naka-experience ng mga mas talagang, malalakas talagang kalaban. Yun nga, sila sila Vishnu, sila Ramdis. Sila Ramdis. Ang gagaling. Tapos, sabi ko, natalo ako doon. Sabi ko, bakit kaya ganito? Sabi ko, gano'n. Doon ko napag-isip na, hindi pa pala. Sabi ko, kumbaga, marami pang mga pero sumali ka doon sa South, may natuog ka na champion doon, di ba? Kumbaga, bago ako manalo, nagtatatalo muna ako. So doon pa dumating yun sa may Tagig, dumayo ko ng Tagig. Doon ko rin experience na sa isang contest, 2 pyesa yung gagamitin mo. So nakuha ko may top 5 pa doon sa 25 contestant, isa ako sa top 5 na napili. Ba? Paano dalawa yung kakantayin? Ibig sabihin, marami kayo, tapos may elimination. Top 5. Pasok ko sa top 5. Tapos iba na yung kakantayin. Iba na yung, may mga kanta ako pero hindi pwede pang rapcon. So ginawa ko lang, kinanta ko na lang ulit. So alam ko na hindi na ako papasok doon sa pinaka champion. Tapos kinanta mo ulit yung kanta mo? Oo. So alam mo yun, hindi na ako nakuha kasi nga so doon ko napag-isip na kailangan kumuha pa ako ng Tapos hindi lang, kasi syempre, ang forte ko, 'di ba? Storytelling, tema-tema. So kumbaga parang hindi madaling gumawa ng mga storytelling lang kung pangkaraniwan lang. Kaya ginagawa ko, gumagamit ako ng mga kagaya mga nanonood ako ng pelikula. 'Di ba? Alam mo, napanood mo ng live yung kila Cesar Montano, kila Victor Neri. Yun yung time na yun, nagiinuman kami. Sabi niya, Tol, sabi ko sa kanya, di ba naalala mo? Sabi ko, Tol, bakit di mo gawin yung parang ganito? Asero. Sabi niya, napanood niya na rin naman. Kasi sabi ko, Tol, di ba mahilig ka sa mga storytelling? Sabi ko, ba't di mo gawin yung kay Cesar Montano, tapos yung kaibigan niya, yung si Ricky Dabao, naging pare. Ano mo ginawa niya? Yun, ginawa ko kasi sabi ko, okay din. Tapos may costume, tapos may kulungan, ang galing. Kung ano yung nasa TV, yung kalabas, ganun din sa sa live. May music video. Sabi nga, hindi niya. Sa pa lang. Contest, ginagawa niya talaga. Nagpapalit siya ng damit. Yung chorus, ina-adlib na lang namin. Kasi pag chorus, 2 ulit. So sayang lang, marami ka pa pwedeng ilagay doon. So adlib na lang, para may marami ka pang masabi, para mabuo yung kwento sa loob ng 6 na minuto. Kailangan siksik, pipiliin mo kung anong dapat mong lalagay doon. 3 pinanlalaban niya. Yung sa tatay niya, tapos yung mag-utol na, ano ang pamagat ng tol? Utol Yung mag-utol na isang pulis tsaka isang magnanakaw. Parang naging sindikato. Tapos ito na yung asero. Ang gaganda ng mga pyesa nito, grabe. Yun sila sila Master Flick G, sila Numerous, marami pang mga sikat na rapper. Yun, napanood nila. Yun sila Smugglers. Hindi pa kita napanood. Sabi nga na may payo nga sa akin si Flick doon, sabi ko sakali man na magagawa mo ulit ng live, kailangan mas stuntman yung ganun. Kailangan, siyempre, di ba, siya, Batang Quiapo sila, di ba? Alam nila yung dapat maggalaw. So, kahit pa paano, onting aral na lang kasi nagagawa ko na siya. Crazy Mix dito na. Paano yung mga... Pakilala mo mga tablet. Bukod dito sa channel ko na to ng Crazy Family TV, bukod sa podcast,
Siyempre meron tayong mga music video rito. Nag-umpisa na ako ulit mag-upload ng short film naman. Pero related pa rin naman sa hip-hop. Tulad nung una ko nilabas nung nakaraan. Yung Selosong Gangster, astig pala yung shota. Nag-short film ka rin? Oo, gumagawa rin ako. Susulat, tapos nagde-direct. Kasi yung pwede nating Yo, salamat po. Sila nakakagad-gaganap. Baka naman. Masama na naman role ko dyan. Huwag ka mag-alala. Gagawin ka naming mabuti rito. Sige. Doktor ka. Hindi, pero tol, eto, Mick, sa akin, sa dalawang kasama natin ngayon dito, siyempre maliban sa aking grupo, napaka-husay nitong dalawa na to. Nasaksihan ko to kung paano nila pinaghirapan yung karir nila ngayon. Si Dong T, talagang lahat naghubo na sa stage, tumakbo na sa kanila na nakaubo, nag-rap contest na nakapambabae, naka-two-piece, lahat nagawa na niyan. Kaya doble kara nagawa mo na. Yes. Hindi pa. Hul. De, pero sa akin, napakagaling na tao nito. Tsaka, syempre, pare, plug mong, Kellys. Syempre, ayun. Sa mga gustong magpa-book or kahit na anong occasion. Pa-event. Yan. PM nyo lang ako or may page kami yan, Kellys Billiard and Resto Bar. Ayan, dito ang ating bahay. Tahanan na natin dito sa norte kahit saan ka pa galing. Basta may spotan mo tong venue namin. Is tiyak na goods dito. All goods. Dito na natin shoot yung short film. No? At syempre, pinagsasalamatan namin ng Kellys Bar at lahat ng staff na umasikaso sa amin dito. Yan. Kay Madir! Yan, si mama mo pare. Kay Mama Marcosa at saka kay Dong Edgar Simbiling. Yan, sa pinaka natin, owner. Tsaka kay sa utol ko, Cheska Rivera. Cheska Rivera. Yeah. Yan, sa Simbiling Pam. Sa suporta lagi sa amin. Yan, sa mga staff ko. Kila parin Jomar, kila Roxanne, kila Ren, at saka kila Mitch. Sino ba? Meron pa kasi kaming may kainan pa kami sa umaga, so ginagamit na namin para mas makadagdag. O kaya sa lahat ng mga... Kay Kuya Cooks nga pala. Kay Kuya Cooks. Kaya sa lahat ng mga gusto ng may mga function, occasion, pwede po niya i-contact nyo ang page ng Kelly sa Billiard Resto Bar. Resto Bar, yan. Napaka-convenient nitong lugar na to. Talaga namang mag-e-enjoy kayo sa sounds. Pwede kayong mag-karaoke, mag-billiards, mag-chill, lahat nandito. Kaya dito lang yan sa Kelly's Billiards and Resto Bar. Anong lugar to, Tol? Kamarin. In front of Kamarin Doctors Hospital. Tapat lang kami nun. Para pag may nanaksak ng freestyler. Tawid lang sa kabila. At syempre ako, pag nag-guess ako, meron akong iniiwanan na message para sa mga rapper na nagsisimula at sa mga dati na rin. Panatilihin nyo ang pagmamahal sa kultura. Panatilihin nyo ang pagtitiwala sa bawat isa. Panatilihin nyo ang respeto at pagmamalasakit at pagiging totoo sa kapwa nyo. Dahil balang araw na pag kayo na dating sikat at nawala na, yung mga tao na yan ang tutulong at laging nasa likuran nyo at laging yung makakasama na hindi kayo kakalimutan. Yeah. Yes, syempre. Siyempre, gusto rin pasalamatan yung mga sponsor natin sa North. Kaya nga pala, Barak Streetwear kay Barak Jordan. Streetwear kay Jordan, pangloob ko ngayon. NJ Records yan. Kay Sir Jeff, sa Good Mafia, siyempre. Good Mafia! Alright. Siyempre sa mga tropa natin dyan na lagi sumusuporta. Sa mga makakapanood nito, follow nyo ako sa aking YouTube channel din. Rap Police, siyempre sa aking TikTok. Meron tayong FB page, follow nyo po ako dyan. Then, ayun, kay Aspire na. Yun, syempre magpapasalamat din ako. Syempre, Boss Jeff, Good Mafia, tapos kay Boss Roel Beltran. Yan, tapos sa Risk Taker, yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Kawago page. Kawago page yan. Kawago Official sa YouTube, meron din yan. At syempre Hitachi Philippines, Hitachi Elevator Philippines, my company. Syempre, shoutouts nga pala sa aking boss, syempre, Jose Flora. At syempre kay Boss Wambol, BJ De Guzman at kay Jomar Arcega. Sa lahat ng Hitachi Boys Sons Residence Project yan, syempre, Mondragon,
kay Sir Almart at Sir JJ. Yan sa, syempre, Kawago page, Dap Uno, Tito Dap Uno page. At syempre, Ryan Galang Dap Uno. Yan. Follow me. Sa mga tropa ko sa mga tropa ko sa Manila North Cemetery, tandaan niyo mga tropa, nakapag tayo nag-boom, libre kayo ng libingan sa cemetery. Correct ko lang, Ruel Bustamante pala yung kanina. Boss Ruel. Yan. Sa akin, sa mga kababayan natin, patuloy niyong suportahan ng ating mga magigiting na kapulisan. Sabi nga namin, huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto. Nasa telepono na kami. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Saan ka pala nag-aral ng criminology? Actually, hindi ako criminology. Business ad. Dito sa St. Clair, sa Almar lang. Dito lang. So, pag 4 years naman, may pagkakataon ka rin mag-take ng entrance exam. At siyempre, kay God na pinagbigyan lahat ng pinagsikapan ko. Kasi criminology talaga ako eh. Hindi ko lang siya natapos kasi yun na, ang dami ko ng shows. Kaya siguro, rap police din ako nun. Ako si criminal lang, walang logic. Criminal na lang talaga. Yun lang talaga yung rule, no? Siyempre, maraming salamat kay Liz Bar at siyempre kay Hip Hop OPM. Hip Hop OPM. Crazy Mix. Hindi na talaga dumating si Zato. Nasa on the way. Papanood mo lang. Ngayon, kasama, katabi ko na. Hassel 4D. Siyempre, Hassel 4D. Ay, siyempre, Batang Tsaka Regasco. sa cameraman, no? Regasco. Okay. Shoutout sa Regasco. Sa aking kapatiran, Tawag Mapi. Shoutout sa inyo lang. Siyempre sa aking grupo, Mind City. Siyempre, binabati ko nga pala, Grand Masigasig West Eagles Club. Yan, siyempre. Mga kuya. Alright. Mga kuya, Kuya Jeff Nagar. At siyempre kay Boss Ping. Siyempre, Gob. Boss. Shoutout kay Ian. Yan po ang aking club, Grand Masigasig West Eagles Club. Yeah. Okay, hindi na talaga dumating si Zato. Kaya tingin ko may part to. Alright. Yan, happy 16-year anniversary sa TBS 13. Yan. ABC, Bilemel Daud, kay OG Gabs. Ayan, sa mga kumpare ko dyan. I love you so much. Shoutout sa lahat. Temple Street. Sa mga PC Chow boys yan. PC Chow Dynasty. Shoutout sa inyo. Alright. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell ang channel na to. Siyempre, hindi lang podcast meron dito. Meron ditong travel vlog, food vlog, at siyempre yung short film na tungkol sa mga hip-hop. Umpisahan na natin. Sama mo kami dyan, ha? Siyempre. Ang may kwento na nga yung nagaman ng freestyle tapos nasaksak. Nagbabantay sa ayun, guys, abangan nyo yung part 2 nito. Kompleto na kami. Kompleto. Cyril, Sato. Yung walang natapilok. Tsaka walang pumunta ng bigan. Okay, sige, mag-request lang kayo kung sino pang gusto nyo mapanood dito sa Hip Hop OPM Podcast. At kita-kits tayo sa susunod na episode. At di pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya biglaan na lang kami Mawawala. Yeah!